Sa positive naman, ito may mga opportunities sa abroad guys, no? Sa mga gustong mag-abroad, sa mga gustong lumipad, mga kapiksi, may mga choice kayo or may mga opportunities na nag-aantay sa inyo. Kung kayo naman ay may mga existing or pending na application na, pwedeng makatanggap kayo ng magandang balita tungkol sa mga status ng ina-applyan nyo. Yung iba naman sa inyo, parang ngayon pa lang kayo nag-iisip, no? Na nagre-research, nag-iisip na mag-abroad or mga ibang bansa. Parang naghahanap naman kayo. Kayo mismo yung naghahanap ng opportunity sa abroad mga kapiksi. Hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong April 1 to 15 para sa Pisces, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga mensahe sa inyo, mga paparating sa inyo, mga pwede nyong ma-experience guys ngayong first half mga kapiksi. So, these are all negative energies guys, no? So, meron ditong third wheel at saka conflict. Third wheel is third party sa relationship mga kapiksi, no? Actually, hindi lang sa relationship, pwede sa kahit anong sitwasyon sa buhay nyo. Pero, most likely sa relationship mga kapiksi. Yung iba sa inyo puwedeng, alam niyo na, yung iba sa inyo puwedeng naghihinala na kayo kasi mararamdaman niyo naman 'yun guys 'no. Mararamdaman niyo kung meron tinatago sa inyo yung person niyo or hindi. Guys, and dahil dito sa, third party na 'to nagkakaroon kayo ng conflict, ng person mo. So, nagkakaroon kayo ng pag-aaway, nagkakaroon kayo ng, pagtatalo, mga kapiksi. Yung iba naman guys, itong conflict na 'to puwedeng hindi 'to related dun sa sa relationship 'no. Puwedeng nagkakaroon kayo ng conflict sa ibang tao. So, kunwari katrabaho mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ganyan. Ibig sabihin hindi kayo magkasundo guys, okay? So, ito yung mga nakikita natin na negative energy sa reading nyo guys. And ito naman guys, ito yung reminder no na stop muna guys no. Pause muna, baka masyado ng maraming nangyayari sa buhay nyo, masyado na kayong stress, aligaga, ganyan. So, take some time out para mag-break kayo, magpahinga. Lalo na ngayon guys, Holy Week, no? So, 'di ba 'pag Holy Week may bakasyon, bakasyon sa trabaho guys. So, pahinga muna. Kayo mga kapiksi, take some time out to contemplate. Mag-focus muna kayo sa sarili nyo, mag-recharge kayo. Focus kayo sa healing nyo guys para medyo gumaan-gaan yung inyong pakiramdam, Pisces. Okay? Alright. And eto naman, mga energy sa relationship, mga emosyon. Puwedeng nararamdaman niyo, puwedeng nararamdaman ng person niyo, puwedeng nararamdaman niyo parehas, Pisces. So, eto discourage mga kapiksi. Ibig sabihin nito parang nawawalan na kayo ng gana sa, relasyon or sa karelasyon niyo, especially kung meron kayong conflict guys and kung meron talagang third party dito sa relationship. Siyempre guys, natural lang 'yun. Sino ba naman ang gaganahan 'pag alam niyo na may kahati kayo, 'di ba? So, normal lang 'yan na reaction, mga kapiksi. Ito naman guilty. Nagi-guilty kung sino yung may kabit, 'no? So, kung yung person mo yung may kabit, nagi-guilty siya sa ginagawa niya. Kung ikaw naman yung may kabit, nagi-guilty ka sa ginagawa mo. Pero, parang hanggang dun na lang. Puwedeng nagi-guilty pero wala namang ginagawang, way para makipagbati sa'yo or makipag-ayos sa inyo. So yung mga gano'n guys. Pero alam nila yung kasalanan nila kung sino man yung may kabit or may third party guys. And eto na yung nagpa-panic 'no, kasi nga, meron ng conflict, puwedeng nahuli kaya nagpa-panic. Siyempre hanggang hindi nahuli 'di ba, itatago, gagawa lang ng gagawa ng, mga, milagro 'yan. Pero 'pag nahuli na, dun na nagpa-panic kasi nga guilty mga kapiksi, okay? So etong energy na 'to guys, this will most likely resonate if meron talagang third party or if meron talagang conflict sa relationship niyo. Pero kung wala naman third party guys and wala namang conflict, hindi naman 'to applicable sa inyo. So, dedma lang, mga kapiksi.
Okay, so comment down below if naka-resonate kayo diyan. So, eto naman, yung spread niyo guys, hanapin natin yung energy ng, Pisces. Habang sine-shuffle ko 'to guys, panoorin mo muna yung, video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jars. Ito yung sample nun, mga kapixie, pampaswerte to. At saka itong mga bracelets. So ito yung WhatsApp number ko guys, i-chat nyo lang ako dyan para maka-order. And, wag na kayong magpahuli guys kasi dumadami na yung sumasukses sa money shaker jars. Mag-avail na kayo habang pwede pa tayong mag-deliver guys. So, Pisces, kayo ay represent ng Queen of Cups. Meron din ditong another presence ng water sign. Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you guys, maaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. Ito guys, ito yung nakikita natin na emotional pain nyo. Ito ay dahil dun sa mga third party nga guys and conflict no sa relationship. Yan yung dahilan ng inyong mga emotional pain mga kapiksi. Pero ito guys, I'm sensing na yung iba sa inyo, although hindi naman lahat, lumalaban pa no. Yung iba na stuck kayo dyan sa sitwasyon na yan mga kapiksi, pero lumalaban pa yung iba sa inyo mga kapiksi kahit gutay-gutay na, kahit na nasasaktan, kahit na nahihirapan, parang pinaglalaban yung karapatan nyo, lalo na kung kayo ay mga legal na partner or specific person, ayaw nyo pang bumitaw. Guys, lalo na kung may mga anak kayo, kasi pag may mga anak, minsan nahirap talagang makipaghiwalay sa relasyon, maraming dahilan. Una, iniisip yung anak, pwedeng dahil din sa sustento, ganyan-ganyan, and basta maraming dahilan. Alam nyo na yun, mga dahilan na yun. So, pwedeng yun din yung dahilan kung bakit tinitiis nyo tong ganitong klaseng relationship, mga kapiksi, and yung iba talagang pinaglalaban yung kanilang karapatan. And there's nothing wrong with that case. Kung gusto nyo talagang ipaglaban nyo, mga kapiksi. Pero don't lose your sanity, no? Dahil sa relationship. Make sure na inaalagaan nyo pa rin yung sarili nyo and minamahal nyo pa rin yung sarili nyo, Pisces. Okay? If nakaka-resonate kayo guys and meron kayong third party sa relationship nyo, meron tayong mga subliminals dito guys, pampawala ng third party or kabit, pampawala ng balakid para ikaw ang piliin. At saka yung pampaloyal. So, yung 4 na subliminals na yun talaga yung recommended ko para mawala yung mga kabit. And meron din tayong course guys, no? Yung paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, optional yun if gusto nyo mag-avail. So, yun yung nakikita natin sa negative. Sa positive naman, ito may mga opportunities sa abroad guys, no? Sa mga gustong mag-abroad, sa mga gustong lumipad, mga kapiksi. May mga choice kayo or may mga opportunities na nag-aantay sa inyo. Kung kayo naman ay may mga existing or pending na application na, pwedeng makatanggap kayo ng magandang balita tungkol sa mga status ng ina-applyan nyo. Yung iba naman sa inyo, parang ngayon pa lang kayo nag-iisip, no? Na nagre-research, nag-iisip na mag-abroad or mga ibang bansa. Parang naghahanap naman kayo. Kayo mismo yung naghahanap ng opportunities sa abroad, mga kapiksi. So, okay lang yan guys, no? Kung ano talaga yung gusto nyo, make sure na focus kayo doon and antayin nyo na dumating talaga or ipagkaloob sa inyo yung mga opportunities na yan, mga kapiksi. Okay? Alright. And eto guys, yung pagiging consistent nyo,
sa trabaho nyo or kung ano man yung source of income nyo, magdadala yan ng mga positibong resulta sa inyo. So, kung masipag kayo, lalo na guys, if you are parang meron tong ano guys, parang meron kayong mga malakihang order, maramihang, lalo ito yung mag-resonate sa mga may negosyo guys, no? Or dun sa mga sales, mga nasa sales, mga nag-aahente, ganyan. Parang I'm sensing na nakapila yung queue nyo, no? Pag sinabing nakapila, maraming customer, maraming nakapila, maraming order, ganyan, maraming potential. So, tuloy-tuloy nyo lang yan mga kapigsi kasi magdadala yan ng kasaganaan sa inyo guys, okay? So, magandang energy yan para sa mga kapigsi natin na negosyante guys. Eto guys, meron talagang conflict sa relationship. This is a devil energy guys. Ito talaga yung mga energy ng mga kabit. Devil, no? Pag mga kabit, mga demonyo talaga. Naku, baka gigil na naman yung iba sa inyo dyan guys, no? So, yeah. So, nakikita natin na talagang there's a lot of conflict sa relationship guys. Mga pag-aaway, pagtatalo. Yung iba sa inyo hindi nakakatulog. Yung iba sa inyo, you felt betrayed. Mga kapigsi, no? Syempre, betrayal talaga yun guys kapag may kabet or third party sa relationship. Yung iba sa inyo guys, parang kilala nyo rin yung third party. Kaya parang mas masakit natanggapin na kakilala nyo pa kung sino pa yung third party dun sa relationship mga kapigsi, and meron talaga siyang intensyon na agawin or agawan ka ng partner o specific person. Pero mga karma yan, no? Actually, yung iba sa kanila guys, kina-karma na as we speak, no? So, syempre, ganun talaga yun kapag gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Kahit na hindi kayo mag-wish, guys, no? Na sana makarma ka. Kahit di kayo mag-wish ng ganun, automatic yan, kakarmahin yan sila. So, wag mo nang dumihan yung pagkatao mo o yung sarili mo sa ganun. Basta mag-focus ka sa sarili mo. And sila, pwedeng masaya lang sila sa nakikita mo, pero hindi mo nakikita yung nasa background yan. Kinakarma na yung mga yan mga kapigsi. So, hayaan mo na sila sa mga kasalanan na nagawa nila sa iyo, and focus on yourself and focus on your healing mga kapigsi. Okay? Alright, so itong magaganda sa inyo guys, itong mga energy ng pera, magagandang opportunities especially sa abroad guys. Yan yung i-mind nyo sa comment section kasi yun yung positive energies para sa inyo, Pisces. Comment down below guys if naka-resonate kayo for more tarot readings sa yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with your horse. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.